sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta, tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Kayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Purihin ng Diyos, magandang gabi po sa inyong lahat. Mga kapatid, welcome once again to our midweek Bible study. At tayo patuloy na magpuri at magpasalamat sa dakilang Diyos sa alayaan na ipinagkakaloob sa atin na laging makarinig ng kanyang magandang balita. Hindi lang po magandang balita, mabuting balita. Ano, ha? So mga kapatid, bago ang lahat, tayo muna po ay manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ama sa langit, pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, niluluwalhati ka namin, sinasamba ka. Ama, maraming salamat po sa palagi ay iyong pagkakaloob sa amin ng pagkakataon na makarinig ng iyong mabuting. Ama, sa gabing ito, patuloy kaming madalangin sa iyo na pagkalooban niyo po kami ng bukas na puso't kaisipan upang lubos naming maunawaan ang bawat salitang aming maririnig sa gabing ito, Panginoon. Pagpalain niyo po ang mga labi ng gagamitin mo sa gabing ito. We ask for thy wisdom and double portion of your anointing. Ganun din po sa magpapakanta, the music ministry, the band, Lord. We ask for thy anointing be upon them. May your name be glorified tonight, Father God. And we give you the highest praise, glory, and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Mga kapatid, patuloy po naming ina-announce sa inyo ang ating nalalapit na Baguio anniversary sa August 24, 2024. At lahat po ay imbitado. Yan, may share nga lang tayo sa City Lights Hotel.
Doon po ang paggaganapan. Ang full payment po ay kinakailangan makapasok na bago mag-August 4, ano, Sister Jam? August 4, ano ha? At ang contact po natin doon si Sister Fritz. Deadline of confirmation and payment is on August 4. Yan, this Sunday na po yon. You may coordinate with Sister Fritz Lilo. For details po, kindly check our FB page. Nakapin po doon yung post, ano po. And of course, yung LSS po ng Kalo, ano ho, sa Nasugbo, Mendez. August 17, Saturday, 8 a.m. at Olais Resort. Karasuchi, Mendez, Cavite, Tagaytay. Yan. At LSS po, sa Makati naman po, kasama dito po ang Bulacan, so September 14. And ang details po ay to follow. Hallelujah. Thank you, Lord. And of course, hindi natin makakalimutan ng mga kapatid nating nagse-celebrate ng kanilang special day. July 31, 2024. Happy birthday, Brother Joey Makaraig. Yan. Happy birthday, bro. Sister Joanne Alcazar, Sister Elaine Capulong, and Brother Mike Sotomango. Happy birthday, mga kapatid, and enjoy your day. Yes, happy birthday and enjoy your day. O mga kapatid, tawagin na po natin ang ating mga kasama sa bahay para sama-sama tayong magpuri, magpasalamat sa dakilang Diyos. Ano? So let's welcome the praise and worship team. Hello po mga kapatid, welcome po sa ating live stream. Ihanda na po natin ang ating mga sarili upang umawit at magpuri sa Panginoon. Amen. Kaya tayo po sa lahat sa nasa bahay, tayo po yung magsitayo na at magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya, tayo'y magalak. Palakpakan si Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Ang lahat po ng mga nakaupo na ay tumayo na po kayo, sumabay kayo ng pag-awit sa amin. Hallelujah. May tiwala ako sa Diyos. May tiwala ako sa Diyos. Pangako niya'y iingatan ko. Pupurihin ko si Yahweh sa pangakong binitiwan. Sa Diyos lamang ako tanging umaasa. Ang kaligtasa'y nagbuhat sa Kanya. May tiwala ako. May tiwala ako sa Diyos. Pangako niya'y iingatan ko. Pupurihin ko si Yahweh sa pangakong binitiwan. Sa Diyos lamang ako tanging umaasa. Ang kaligtasa'y nagbuhat sa Kanya. Tanging siya lamang. Tanging siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasan. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat. Ako ay dadalangin, kamay ko'y nakataas. May tiwala. May tiwala ako sa Diyos. Pangako niya'y iingatan ko. Pupurihin
pangakong binitiwan. Sa Diyos lamang ako tanging umaasa. Ang kaligtasa'y nagbuhat sa Kanya. Tanging siya lamang, tanging siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasan. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat. Ako ay dalangin, kamay ko'y nakataas. Mahal ko ang Panginoon, mahal ko ang Panginoon, pagkat ako'y dinirinig niya ako sa dalangin ko't ibig. Ako'y Kanyang dinirinig sa tuwing ako'y tumatawag. Kung ako ay tumatawag, sinasagot niya agad. Mahal ko ang Panginoon, mahal ko ang Panginoon, pagkat ako'y dinirinig niya ako sa dalangin ko't ibig. Ako'y Kanyang dinirinig sa tuwing ako'y tumatawag. Kung ako ay tumatawag, sinasagot niya agad. Manalig ka o puso ko, manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, pagkat siya ay mabuti, di marunong magpapaya. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, dalangin ko, dalangin mo. Dinirinig niya, manalig ka o puso ko, manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, pagkat siya ay mabuti, di marunong magpapaya. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, dalangin ko, dalangin mo. Dinirinig niya, dalangin mo, dalangin mo. Dinirinig niya, dalangin ko, dalangin mo. Dinirinig niya. Hallelujah, hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na kailangan namin ang iyong sapagkat kung wala ka, wala po kami magagawa. Itaas natin sa Panginoon lahat ang ating mga daladalahin sa patiyak na tayo'y naririnig ng Diyos. Hallelujah. Kailangan ko ang iyong gabay sa araw-araw. Ka, paano na ako? Salamat sa bagong buhay na kaloob. Papuri sa'yo lang ibibigay. Kailangan ko ang iyong gabay sa araw-araw. Kung wala ka, paano na ako? Salamat
sa bagong buhay na kaloob. Papuri sa'yo lang ibibigay. Ang puso ko nagpupuri sa'yo, dakila ka sa iyong katapatan. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Papuri sa'yo lang ibibigay. Ang puso ko'y nagpupuri sa'yo, dakila ka sa iyong katapatan. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Papuri sa'yo lang ibibigay. Luwalhati sa'yo lang ibibigay. Lahat ng papuri sa'yo lang. Tanging sa'yo lamang, Jesus, ang dakilang karangalan. Hindi namin ito maaangkin, pagkat ito'y sa'yo lamang. Ikaw ay tapat at wagas sa iyong pagmamahal. Papuri at pasasalamat ang alay ko. Diyos ang nagpapala. Ang Diyos ang nagpapala, hindi niya tayo lilimutin. Pagpapala'y natatamo nitong bayan. Hinirang ang Diyos ang nagpapala, hindi niya tayo lilimutin. Pagpapala'y natatamo nitong bayan. Hinirang sa'yo lamang, Jesus, ang dakilang pagsamba. Para sa dakilang manunubos, si Jesus ang dahilan. Wala kang katulad, Panginoon, sa iyong mga
na tayo lilimutin pagpapalay na tatamo nitong bayan hinirang tanging sa'yo lamang Jesus ang dakila we worship you, Jesus. Dakila ka, O Diyos. Sa'yo ang parangal. Galing sa'yo lamang, Jesus. Kay puti mo sa amin, wala kang katulad, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Napakabuti mo, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Glory, hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Napakasarap talagang umawit sa ating dakilang Diyos. So mga kapatid, ihanda na po natin ang ating mga sarili. Bible, notebook, ballpen, markers, lahat po ng kakailanganin natin sa pag-aaral po para tayo po'y nakakapagsulat at nalalagyan natin ng tanda ang mga salitang nag-catch ng ating attention. So tonight, tayo po ay nasa series pa rin po ng Epistle to the Hebrew by Paul at continuation po to ng chapter 10. So, thank you Lord. Let's welcome ang ating kapatid na gagamitin sa gabing ito. Hallelujah. Purihin ka aming Ama at bait mo po na muling mapagamit sa iyo. Ikaw po ang magpala sa umagang ito, O Lord, na lahat po ng mamumutawing salita sa aking labi ay magipong kapakinabangan ng aming mga kapatiran. Magipo akong kalakasan sa iba, O Lord. Kung paano ang mga salita mo ay hindi lamang bumago, kundi nagpatibay sa aking pananampalataya, ganun din po ang iyong gawin sa aming mga kapatid. Purihin ka at dakilain, O God. Salamat, mga kapatid. Nandito tayo, patuloy tayo sa pag-aaral sa Hebrews 10. At ang aking pong tatalakayan ay mula sa Hebrews 10, 26 hanggang 29. Ganito po ang nasasabi. Kung matapos nating makilala at tanggapin ang katotohanan, ay magpapatuloy pa rin tayo sa pagkakasala, wala nang haing maihahandog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Wala nang natitira kundi ang nakapangingilabot na paghihintay sa darating, ang paghuhukom, at ang nagngangalit na apoy na tutupok sa mga kalaban ng Diyos. Batay sa patotoo ng 2 o 3 saksi, ang lumabag sa kautusan ni Moises ay walang awang pinapatay. Gaanong kabigat na parusa sa akala ninyo ang nararapat sa taong humamak sa anak ng Diyos, sa lumapastangan sa dugo na nagpatibay sa tipan at nagpabanal sa kanya, sa humamak sa mahabaging espiritu. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon, thank you po Lord, i-bless mo po ang iyong salita, magipong pagpapala sa aming lahat. Luwalhatit parangal sa iyo lamang, O Lord, in Jesus' name, Amen. Gandang araw pong muli mga kapatid, magandang araw, gabi o anumang kalagayan ninyo. Nakakatuwa yung ating topic ngayon na matapos yung exhortation, yung encouraging word ng Hebrews 10:22 hanggang 25. Nandito tayo at babala naman yung ating tinanggap.
Ang Hebrews 10:22 ay nagpahayag sa atin na tayo'y patuloy na lalapit sa Diyos ng may tapat na kalooban, matibay na pananalig, sapagkat nalinis na yung ating mga puso, kaya lumapit tayong may malinis na budi sa Kanya. Tuloy-tuloy ang lapit sa Diyos. Magi tayong palalapit sa Diyos. At magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang Diyos na nangako sa ating lahat. Bagkus, sikapin nating maging kalakasan ng bawat isa. Pukawin natin ang damdamin ng bawat isa sa pag-ibig sa kapwa at lumago tayo, sumagana ang bawat isa ay sa paggawa ng mabuti. At siyempre, yung paborito nating verse 25, Hebrews 10:25, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa mga pagtitipon. Bagamat merong mga ilan na gumawa niyan, hindi tayo nakakalimot sa gawain. Bagkus palakasin natin ang loob ng isa't isa sapagkat nakikita natin na malapit na talagang dumating si Lord. Amen? So pagkatapos ng mga encouraging word na yan, ngayon naman yung ating binasa sa Hebrews 10:26 hanggang 29, matinding babala na kung matapos nating makilala at tanggapin ang katotohanan, ay magpapatuloy pa rin tayo sa pagkakasala, wala nang hain na maihahandog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Wala nang natitira kundi ang nakapangingilabot na paghihintay sa darating, ang paghuhukom, at ang nagngangalit na apoy na tutupok sa mga kalaban ng Diyos. Malaking issue yan, mga kapatid. Sa loob ng simbahan ng mga Kristiyano, malaking issue yung binasa natin kasi marami ang nagsasabing Kristiyano na naniniwala doon sa one save, always save. Mataas na antas ng pananampalataya yan. Pero ayon dito sa ating binasa, kapag nakilala mo ang katotohanan tapos nagpatuloy ka pa rin sa pagkakasala, wala nang haing mahihahandog para mapatawad ang iyong kasalanan. Bagkus wala ka nang aantayin kundi yung nakapangingilabot na paghuhukom. Sa Biblia ba makikita ba tinuturo ba ng Biblia ang one save, always save? Ang itinuturo ng Biblia ay yung security ng believers. Na yung mga mananatiling tapat, yung nananatiling tapat ay talagang iniingatan ni Lord. Ang sabi ng Biblia, ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. So, ang posibilidad ng yung tinatawag na doktrina ng apostasy, binababalaan tayo ng Biblia na huwag tayong mawalay. Kaya dapat nating panghawakang mabuti ang mga katotohanang narinig natin upang hindi tayo mailigaw. Pahalagahan ang napakadakilang kaligtasan na ating tinanggap. Amen? Ingatan ang isa't isa. Huwag sumama at talikuran ang pananampalataya hanggang sa talikuran ang Diyos. Yan ay maraming warning sa aklat ng Hebreyo. Higit na maging masunurin ngayon kaysa nung unang tawagin tayo ng Diyos. Amen? At mahirap. Yun lamang kawalan ng sigla sa gawain, kawalan ng excitement. Ano yan? Mga panimulang kalagayan yan upang tayo ay malagay doon sa apostasy. Yung apostasy, iyon yung willful sinning, deliberate sinning, tuloy-tuloy na pamumuhay sa kasalanan. Delikadong kalagayan yan, mga kapatid. Ang apostasy ay lubusang pagtalikod sa pananampalataya, paglayo. At tatalikuran mo yung pananampalatayang natanggap mo na. Yung apostasy,
ang ibig sabihin ay defection from faith, hindi pwedeng iugnay mo yan sa tinatawag na ignorance o kaya lack of knowledge. Bagamat ang Biblia, ang Hosea 4:6 ay nagsasabi na my people perish for lack of knowledge, pero tatandaan natin ang lack of knowledge ay natuturuan. Natuturuan yan. At hindi mo rin pwedeng iugnay ang apostasy sa heresy. Yung heresy ay mistaken knowledge. Ang mistaken knowledge ay kung ang ignorance ay natuturuan, ang mistaken knowledge ay naitutuwid. Katulad ng sinasabi ng 2 Timothy 2:25 hanggang 26. Mahinahon ninyong ituwid ang mga sumasalungat sa inyo. Baka sakaling sa ganitong paraan ay bigyan sila ng Diyos ng pagkakataong magsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan at malaman ang katotohanan. Kung magkagayon, magliliwanag ang kanilang isip at sila ay makawawala sa bitag ng diablong bumihag sa kanila. So, ang ignorance ay natuturuan, ang mistaken knowledge, ang heresy ay naitutuwid, kaya hindi pwedeng ipantay dyan ang apostasy. Pwedeng maligtas ang tao kapag siya'y lack of knowledge. Ganon din ang heresy. Pero ang apostasy, kapag ikaw mismo ang pumili ng kalalagayan mo, sabi ng Biblia, walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Lord. Ako'y ayon na ayon dyan. Pero kapag ikaw mismo ang pumili ng paglayo sa source ng lahat ng bagay, pinili mong lumayo kay Lord, kahit na mismong ang Diyos, walang magagawa sa pagpapasya mo. Kaya matinding babala ito, mga kapatid. Ang apostasy, yan ay makikita sa pamamagitan ng deliberate rejection of Christ's deity. Hindi yung hindi mo matanggap na si Jesus ay Diyos. Amen. Katulad ng binabanggit sa Jude 4. Sapagkat nakasalingit sa inyo ang ilang taong walang Diyos at ang kaloob ng Diyos ay ginagamit nila sa kamunduhan. Ayaw nilang kilalanin si Jesucristo, ang ating kaisa-isang puno at Panginoon. At noon pang una ay sinabi na ng kasulatan ang parusang nakalaan sa kanila. Hindi matanggap si Jesus na bilang Diyos at maging yung kanyang atoning sacrifice, yung kanyang gawa sa cross, baliwala rin sa kanila, doon sa mga apostate. Sa Philippians 3:18, tulad ng malimit kong sabihin sa inyo at ngayon ay luhaang inuulit ko, marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng cross ni Kristo. Noon pa mang una sinabi na yan ng kasulatan na sa Israel maraming bulaang propeta na lumitaw. Ngayon maraming mga lilitaw na mga bulaang guro at gagamitin nila ng buong katusuhan ang pagtuturo ng mga aral na makasisira sa inyong pananampalataya. Itatakwil nila ang Panginoong nagligtas sa kanila, kaya't biglang darating sa kanila ang kapahamakan. At nawa, mga kapatid, huwag tayong madamay sa kapahamakan. Gaanong kabigat na parusa sa akala ninyo ang nararapat sa taong humamak sa anak ng Diyos, sa lumapastangan sa dugo na nagpatibay sa tipan at nagpabanal sa Kanya, na humamak sa mahabaging espiritu. Sa lumang tipan, ang mga lumabag sa kautusan ni Moises ay walang awang pinapapatay. Ngayon, tanong sa atin, gaano kayang kabigat na parusa sa akala ninyo ang nararapat sa taong humamak sa anak ng Diyos? Mga kapatid, ang tawag dyan ay deliberate sinning. Tayong lahat ay may kahinaan. Kahit tayo'y mga Kristiyano, nagkakasala pa rin. Bagamat hindi natin gusto,
Pero dumadating talaga ang mga pagkakataon na tayo ay umaabot sa pagkakasala. Pero yon ay hindi na nating gusto. Kaya salamat na lang at merong 1 John 1:9. Madaling-madali tayong nakakapagbalik loob. Ang deliberate sinning ay yung pinili mo na mabuhay sa kasalanan. Merong buhay ng maka-Diyos. Amen? Kung pipiliin mo na makapamuhay sa kasalanan, dahil talaga namang masarap yan, wala namang kasalanan na hindi masarap. Kaya nga nakakainganyo yan eh. Pero tatandaan natin, ang kasalanan, dadaling ka sa kapahamakan. Dadaling ka sa apoy ng impyerno. Pero may buhay na maka-Diyos, nakaloob mismo ng Diyos. Sabi ng Ephesians 4:17, sa ngalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko at iginigiit. Huwag na kayong mamuhay gaya ng mga hintil. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip. At wala silang pangunawa dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo. Wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Amen? Ba't pakakatigasin mo ng husto yung iyong ulo? Nawa ang matanggap natin at maipamuhay ang buhay na kaloob ni Lord. Yung godliness. Amen? Buhay na maka-Diyos. Yung buhay na matitigas ang ulo at mga mangmang ay tuloy-tuloy kang magugumon sa kahalayan at mawawalan ka ng kahihiyan kauntiman. Wala silang inatupag kundi pawang kalaswaan. At tatandaan natin, ang sabi ng Biblia, hindi ganyan ang natutuhan ninyo kay Kristo. Uulitin ko, hindi ganyan ang itinuro sa inyo ng Panginoong Yesus. Hindi ganyan ang natutuhan ninyo kay Kristo. So ang deliberate sinning is choosing to live for this world and self instead of living for Christ. Kung pinili mong mamuhay na makasanlibutan at makasarili, ikaw na yon. Pero tatandaan mo na tayo ay mga Kristiyano. Sasabihin mo siguro na itong mga aral na to hindi para sa Kristyan. Ito nga ay mga babala upang tayo makapanatiling matapat sa ating pananampalataya. Sa 2 Peter 2:20-21, ganito ang sinasabi, nakaiwas na sa kasamaan ng daigdig ang mga taong kumilala kay Jesucristo na Panginoon at tagapagligtas. Ngunit kung muli silang maakit sa dating masamang gawain at tuluyang malupig nito, ang magiging kalagayan nila ay masahol pa sa dati. Ulitin ko, ang magiging kalagayan nila ay masahol pa sa dati. Mabuti pang hindi nila natutuhan ang daang matuwid kaysa talikdan matapos matutuhan ang banal na utos na ibinigay sa kanila. Kung magkagayon, kung malagay ang isang tao sa ganung kalagayan, ang sabi ng Biblia ay angkop na angkop sa kanila ang kasabihang, ang aso ay hayop. Likas ang damdamin na sa isinuka ay nagbabalik din. Ulitin ko, ang aso ay hayop. Merong likas na damdamin na sa kanyang isinuka, nagbabalik din. At ito namang baboy, paliguan mo man ang paliguan. Babalik at babalik na muli sa dating lubluban. Mga kapatid, ang matinding babala ito. At marami na ako nakita na nasa magandang katayuan na bilang mga tagasunod ni Kristo, pero inibig na muli makapamuhay sa sanlibutan at makasarili. Tayo'y iniingatan ni Lord. Tandaan ninyo, pero kung ikaw mismo ang magpapasya na lumayo sa tanging tagapag-ingat mo, wala na makapaawat yan, wala na makapipigil dyan. Sabi ng Hebrews 6:4-6, sapagkat paano pang mapagsisisi at mapanunumbalik sa Diyos ang mga tumalikod? Paano pa na mapagsisisi at mapanunumbalik sa Diyos
ang mga tumalikod. Dati ay naliwanagan na sila. Nakalasap ng kaloob ng langit. Naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos. At nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahayag sa panahong darating. Kung sila ay tumalikod, pagkatapos malasap ang lahat ng ito, hindi na sila maaari pang mapagsisi at mapanumbalik sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at ibinibilad sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Unawain niyo ang mga binabasa kong talata, mga kapatid. For it is impossible for those who were once enlightened, tasted the goodness of God, tasted the power of the Word, received the heavenly gifts, pero babalik ka sa dati mong kalagayan. Mga kapatid, maawa ka sa sarili mo. Sa Biblia, yung gamit ng impossible, maraming gamit sa Biblia yan. It is impossible for God to lie. Totoo yun. Hindi pwede magsinungaling si Lord. It is impossible that the blood of the bulls and goats to take away sin. It is impossible to please God without faith. So binasa ko't binanggit ang mga yan upang ipakita sa inyo na the word impossible is immovable. Pagka sinabi ng Biblia na it is impossible, walang ibang meaning yun kundi it is impossible. Pero na lamang kung babaluktutin mo ang mga salita ni Lord. So, mga kapatid, for it is impossible for those who were once enlightened, tasted the goodness of God, tasted the power of the Word, received the heavenly gifts, tapos babalik ka sa dati mong buhay, mga kapatid. It is impossible na ikaw ay mapagbalik loob at mapagsisi. Sa Matthew 7:21, ganito po ang nakasulat. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Pagdating ng mga huling araw, marami ang magsasabi sa akin, sabi ng Panginoong Hesus, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa inyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, sabi ng Panginoong Hesus, kailanman ay hindi ko kayo nakilala. Magsilayo kayo sa akin, mga manggagawa ng masama. Wala ko ibang naalala sa ating mga binasa kundi yung mga Pariseyo at mga Saduseyo. Mga tagapagturo ng kautusan, pero tinawag ng Diyos na sons of hell. Maraming mga gawa ang mga relihiyoso, mga Pariseyo at mga Saduseyo. Pero hindi nagpapatunay na sila ay ligtas sapagkat hindi naman sila nagsasubmit sa kalooban ng Diyos. Kung mag-evangelize sa mga Pariseyo, hindi lamang nationwide, kundi world class, nangingibang bansa, tumatawid dagat para lamang makahigayat ng mga tao tungo sa Judaismo. Pero ang sabi ng Biblia sa Matthew 23:15, pagka nakahikayat na sila ng kahit na isa, yung isa na yon, gagawin nilang masahol pa sa kanila. Kaya tinawag sila ng Diyos bilang mga sons of hell. Pagka nanalangin ng mga Pariseyo at mga Saduseyo, impressively, hahangaan mo talaga. Talagang nakakahanga kung mga manalangin. At kung sila ay sumunod sa kautusan, very strict, kahit mga gulayin sa kanilang bakuran, itinatight. At ang kanilang pagpaparangal sa kanilang tradisyon, matindi. At hindi lamang yon, mga kapatid. Sila ay
regular na nagpa-fasting. Lahat ng mga gawaing panrelihiyon, matapat nilang ginagawa. Pero ang tawag sa kanila ng Panginoong Yesus, sons of hell. Yun ay nakatala sa Matthew 23:15. Iba mga kapatid, pagka ikaw ay tinawag ni Lord sa gawain, totoo na nagkakasala pa rin tayo, pero dahil tayo may bagong buhay na kaloob ng Diyos, hindi tayo pwedeng magpatuloy sa pagkakasala. Sapagkat inaangkin tayo ng mga anak niya. Amen? Ang nagpapatuloy sa kasalanan ay mga anak ng dyablo. So, sinning willfully, continuously, and deliberately, on and on, tuloy-tuloy. Natanggap mo na ang katotohanan, ngunit nagpapatuloy ka pa rin sa kasalanan. Tatandaan mo, ang sabi ng ating teksto, wala nang haing maihahandog pa para mapatawad ang iyong kasalanan. Wala ka nang aantayin pa kundi yung nakapangingilabot na darating, ang paghuhukom. Puot ng Diyos yan, mga kapatid, sa mga matitigas ang ulo. Mabagsik si Lord sa mga masuwayin. Pero napakabuti ng Diyos kung ikaw ay nananatili sa kanyang kabutihan. So, sa Hebrews 10:31, kakilakilabot ang mahulog sa kamay ng Panginoon. Yung mawalay ka sa kanyang grasya, mahiwalay ka sa kanyang kalinga. Kakilakilabot yan, mga kapatid. So, 3 bagay ang pwede nating gawin para tayo tumibay at maging matatag sa ating pananampalataya. Una, confidence. Ikalawa, endurance. At ang ikatlo ay patibayin natin yung ating pananampalataya. Yan ang solusyon. Para tayo hindi mawala, hindi tayo tumalikod, at hindi tayo matakwil. Sa Hebrews 10:32, ang sabi ron, alalahanin ninyo ang mga araw na nagdaan, kung paanong kayo ay nagtiis ng marami at matitinding hirap, matapos na kayo ay maliwanagan. Ngunit hindi kayo nagpadaig. So, alalahanin ninyo, matibay tayo mga kapatid, ang haba ng panahon na matapos tayong maliwanagan, marami tayong mga problema, mga tiisin na dinaanan. Pero ang sabi rito, Hebrews 10:32, hindi kayo nagpadaig. Ibig sabihin, hindi tayo tinalo ng kasalanan. Ngayon ka ba bibigay? Mga kapatid, ano man ang mangyari sa buhay, manatili tayong matatag sa ating pananampalataya. Kaya nga sabi ng Hebrews 10:35, kaya't huwag kayong mawawala ng pananampalataya sa Diyos, sapagkat dakila ang naghihintay na gantimpala para sa inyo. So, sabi ng Jude 20 yata yan, build yourself up in your most holy faith. Magpakatatag tayo sa napakabanal na pananampalatayang ating tinanggap. Sa Hebrews 10:38, ang matuwid kong lingkod ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngunit kung siya'y tatalikod, hindi ko siya kalulugdan. The just shall live by faith. So, ang nananatili hanggang wakas, siyang maliligtas. Salamat na lamang at hindi tayo kasama doon sa mga tumatalikod, kundi doon sa nananatili. Amen? Matinding babalayan. Worthy to take it seriously. Kung matapos nating matanggap ang katotohanan at magpapatuloy pa rin tayo sa kasalanan, wala nang natitirang hain, wala nang handog para sa kasalanan. Wala na, mga kapatid, kundi ang nakapangingilabot na paghihintay sa darating, ang paghuhukom. So,
Lumayo kayo. Sabi ng Panginoong Yesus, kailan may hindi ko kayo nakikilala, mga manggagawa ng mga masasama, manggagawa ng masama. Meron talagang pagtatakwil, pagtaboy. Pero ayaw mo ba na sabihin sa iyo ng Panginoon, magaling at tapat at mabuting alipin. Ali kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ng sanlibutan. Amen? Ayaw mo ba na maluwag tayong papasukin ng ating Panginoon sa kanyang kaharian? Kaya manatili tayo sa katapatan, mga kapatid. Huwag tayong tatalikod, huwag tayong lalayo, at huwag ka ring magtampo kay Lord. Lahat ng ginagawa ng Diyos ay para sa ikabubuti nating lahat. Purihin ang Panginoon. Manalangin tayo. Salamat po aming Ama, tunay na buhay, mabisa, at ang kapangyarihan ng iyong mga salita ay hayag. Salamat po Lord na kahit sa panahon ng mga pagtutuwid, pagmamahal po pa rin ang aming nararanasan. Salamat po at ayaw po naming lumayo sa ganitong kalagayan. Hanggang sa iyong pagparitong muli, O Lord, madatnan mo nawa po kaming nabubuhay ay sa pananalig sa iyo. Salamat po aming Ama, purihin ka at dakilain, O God. Pakinabangan po ng aming mga kapatid ang lahat ng mga talatang aming narinig. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah.